bringing hope the world over. Hope Channel. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ang aming pinapabot sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kamusta na po kayo? Sana po ay tuloy-tuloy tayong lumalago sa kadahilanan ng mga katuruan ng ating Panginoong Hesus. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at muli po ay dadako tayo sa pagtalakay ng mahalagang katuruan ng ating Panginoong Hesus. At sa ating talakayan, makakasama natin muli si Pastor Villanueva. Welcome, Pastor. Thank you, Pastor, sa iyong pagtanggap sa akin sa iyong mahalagang programa na Oras ng Pag-aaral. Sa ating mga taga-subaybay, kumusta po kayo at magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako na sa ating ikasyam na leksyon at ang ating pong paksang tatalakayin ay may kinalaman sa ang dakilang misyon ng ating Panginoon na ito'y atin na ring misyong gagampanan. Ang ating pong talatang sa ulo, makita natin sa Mateo 24, talatang 14. Mabuting ating pong tunghayan ang ating talata. Mateo 24, talatang 14, ganitong wika. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Napakaganda po ng ating pagsatatalakayin ngayon. Pero bago pa tayo magpatuloy dyan, ay tayo muna po ay dumako sa ating panalangin at anyayahan natin si Pastor Villanueva, pangunahan tayo sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos, Ama namin na makapangyarihan sa lahat, kami po'y yumukod ngayon sa paggalang sa aming paglapit sa inyong banal na luklukan. Pinupuri po namin ang inyong pangalan. Napakadakila po ninyo sa aming buhay. Amin pong kinikilala ang aming kalagayan bilang makasalanan. Ngunit salamat sa inyong pagliligtas. Salamat sa inyong biyaya. Sa aming paglapit ngayon, nagtitiwala kami na gagawin nyo kaming karapat-dapat sa pamagitan ng bumabalot na katuwiran ng inyong anak. Amin pong isinusuko ang aming mga sarili, gawin po ninyo kaming mga hirang nasisidlan upang kami ay maging kapakipakinabang sa pag-aaral na ito at maibahagi namin ang katotohanan ng ayon sa inyong pamantayan. Hinihiling namin, Panginoon, na sa pamagitan ng kapangyarihan at patnubay ng banal na Espiritu, mararating namin ang pinakalundo na magbibigay linaw sa pagtunghay namin sa kasalukuyan sa inyong banal na salita. Igawad sa amin ang mahalagang pagpapala ng kalangitan at magtamo kaming lahat ng kapakinabangan. Ito po'y aming hinihiling, alang-alang pong lahat sa makapangyarihang pangalan ng mananubos na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa iyong panalangin. Ngayon po itutunghayan natin ang ating pag-aral. Pastor, ang ating Panginoong Hesus ay nung narito sa lupa, ay siya mayroong misyong ginampanan, hanapin at iligtas ang mga napahamak. Pero hindi niya ito magagawa sa kanyang sarili lang. No? Siya ay humirang ng mga alagad. At una, hinirang na muna niya ang 12 mga alagad. Pagkatapos ay nakita natin meron pang 70 na mga alagad ang sang kanya ring pinahayo. Dito makikita natin na ang Panginoon ay meron talagang misyong nais niyang ipagawa. At nung siya ay bago umakyat sa langit, ay ibinigay nga niya ang tinatawag na Great Commission o ang Gospel Commission. So ito ngayon ang ating tutunghayang pag-aaral. Dito sa ating leksyon ay binabanggit na tayo ang mga ilaw ng sanlibutan. Ano ba ang kahulugan na tayo maging ilaw ng sanlibutan? At paano natin makitang ito'y nakaugnay sa dakilang komisyon ng ating Panginoong Hesus na kanyang ibinigay sa iglesia o sa ating lahat? Unang-una ay ang ilaw ay sumisimbolo sa katotohanan
Ang ilaw o liwanag ay sumisimbolo sa karunungan at higit sa lahat ay ang liwanag ay tumutukoy sa ating Diyos. Mhm. Kaya kung sabihin ng Panginoon na I am the light of the world, ibig sabihin ay sa Kanya nang gagaling ang karunungan, sa Kanya nang gagaling ang kaliwanagan tungkol sa katotohanan. Kaya kung tayo ay ilawan ng sanlibutan, tayo ay makapagpapaliwanag sa sanlibutan sa pamagitan ng kung ano ang nahahayag sa atin. Mhm. Yun Pastor, ay masasabi din nating pagsaksi ang misyon. okay, Pastor, nabanggit mo na itong binasa nga, ito nasa aklat ng Mateo Kapitulo 5. Mabuting aking basahin mo na, no? Sa talatang, basahin mo yung sa talatang 14 hanggang talatang 16. 16. Ganitong wika. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Pastor, binanggit dito na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Pero may binanggit ka rin kanina lamang na si Jesus ang tunay na ilaw. Kung siya ang tunay na ilaw, ay tayo ilaw din. Siguro ay masasabi natin na kung ikukumpara natin sa araw, ay siya yung araw na talagang pinanggagalingan ng tunay na liwanag. Pero tayo ay ilaw din, pero kagaya ng buwan. Wala tayong sariling ilaw sa ating sarili. Pero kumukuha tayo ng liwanag mula sa araw, at yung buwan ay pagkatapos na kumuha ng liwanag sa araw, ito naman ngayon ang kanyang ibinabahagi. So, ganito siguro natin pagtutugmain yung si Jesus sa ilaw, ay tayo ilaw din. Pero yung kanyang ilaw na liwanag ay talagang sa kanya yon. Yung atin ay kinukuha lamang natin sa kanya. Kaya hindi tayong tunay na ilaw. Tayo ay nagre-reflect noong ilaw. At pagka inireflect mo yung liwanag na galing sa Panginoong Hesus, ayon ay hindi magkakamali dahil galing sa Kanya. Ay pag tayo nagpanggap ng liwanag na hindi sa Kanya galing, ay hindi yung totoong liwanag. Pero nabanggit po nga, Pastor, na inire-reflect, kagaya ng buwan, inire-reflect lang niya yung liwanag na kanyang tinanggap. Ay di ganun din tayo. Ganun din tayo. Tayo ilaw, pero inire-reflect natin yung tinanggap lamang natin. Ibig sabihin, makapagliliwanag lamang tayo kung tayo ay nagkaroon ng exposure sa araw o sa ating Panginoon Hesus. Yan, nayayamang tumanggap tayo ng liwanag sa Kanya, ay di ito naman ngayon yung ating ibinabahagi. So kung makititingnan natin, nakaugnay dun sa misyon na binanggit na tayo ay ilawan ng sanlibutan, ay nandoon kagad yung kaisipang meron tayong gagampanang bahagi. Yun nga, ang misyon natin ay bigyang liwanag ang kadiliman. Makikita tayo ng sanlibutan. Yung binasa mong talata kanina na nasa Mateo 5:14 hanggang 16, mapapansin mo doon sa huling bahagi na ang sabi ay makikita ang inyong mga mabubuting gawa. May kaugnayan yung liwanag sa mabubuting gawa. May kaugnayan yun sapagkat kung titingnan tayo ng sanlibutan, makikita yung ating mabubuting gawa na nagliliwanag at mayroon yung bunga. Ang bunga noon ay ang mga taong makakakita sa liwanag natin ay magbibigay kaluwalhatian sa Ama. Maaari kaya mangyari, Pastor, na ang isang alagad o tagasunod na ating Panginoong Hesus ay sinasabi natin siya ay alagad pero hindi naman nagbibigay ng liwanag. Ay hindi ko masasabing maaring alagad pero hindi tunay na alagad. Sapagkat ang tunay na alagad
ay Talaga magliliwanag. magliliwanag. Gawa ng, ang ibig sabihin ng alagad ay meron siyang itinuturing na mentor, meron siyang teacher, At siya'y tagasunod. at siya'y tagasunod. Oo. Oo. Ay habang siya nasunod, talagang liliwanag. Oo. Pero ganon. yung alagad na sinasabing alagad, hindi naman nasunod, ay talagang aandap-andap siguro ang tawag. Ano? Baka may bakit counter niya sabi na liwanag. on again at saka yung off again. Pasulpot-sulpot. At kuminsan nagaganap naman talaga. Pastor, ano? Meron tayo kuminsan mga miyembro ba na makita mo ngayon, bukas ay hindi. O sisimba ngayon, sa darating na simba ay wala. Para bagang panapanahon. Panapanahon. Weather Christian. Pero hindi ganito ang panukala ng Panginoon. Kundi ang isang tunay na alagad o tagasunod ng Panginoon Jesus ay talagang siya ay magliliwanag. Kumbaga, kitang-kita kagad na siya isang tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Pastor, dito merong sa ating lesson ay merong napakagandang quotation na gusto ko sanang basahin. Ito naman ay kapraso lamang. Sa aklat na Thoughts from the Mount of Blessings, page 41. Ganito ang wika. If Christ is dwelling in the heart, it is impossible to conceal the light of His presence. If those who profess to be followers of Christ have no light to give, it is because they have no connection with the source of light. So, pinapakita rito, talagang kapag tayo merong kaugnayan, merong connection, nakaugnay tayo sa ating Panginoon Jesus, talagang tayo magliliwanag. Imposible na hindi ka magliliwanag eh. Aha. Kung ikaw ay kumuha ng liwanag, sisinag ka. Hindi mo maitatago. Ang ilawan ay natural na hindi sa ilalim ng bed inilalagay. Kundi sa lalagyan talagang makapagbibigay talaga ng liwanag. Kaya lang ang problema, Pastor, ay meron talagang mga tao na talagang sinasadya na kanila pa sinasabi, huhubarin ko muna yung aking pagiging isang mananampalataya. Kasi meron siyang gustong gawin na hindi ka tanggap-tanggap na gawain ng isang mananampalataya. Kaya sabi niya, huhubarin ko muna ako yung meron pa napakinggang isang kapatid. Talagang nadinig ko ng sariling tainga na ang wika niya. Ito ingkang kamay nito. Nung binyagan ako, hindi ito lumubog. Ay talagang may panukalang ibang gawin. Ay pwede pa naman ikaw makapanutok. Total, hindi pa ito binyagan. Nung ilubog ako talagang tumasing kayan. Ay yun yung mga tinatawag na hindi makapagbibigay ng liwanag. Bakit? Ay nawawala. Hindi nagre-reflect ng liwanag ng Panginoon. Nawawala yung connection. Nawawala yung connection. At yun ay napakahalaga. Pero kung tayo palagi ang nakakonekta sa ating Panginoong Sus, ay talagang tayo ay magliliwanag. Pastor, tungkol pa rin sa liwanag na binabanggit kasi pinag-uusapan natin ang misyon o ang Great Commission. Meron pang isang mahalagang talata na binabanggit dito sa aklat ng Isaiah. Sa aklat ng Isayas, kapitulong 60 siguro ang basahin natin. 61. Okay, talatang 1. Ganito ang wika. Ibahagi mo nga ang talata. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. So ito tinitingnan ko na isang pag-uutos ito ng Panginoon. Sa wikang English, ang sabi, arise, shine. Ay talagang may utos talaga. Tayo ay lumiwanag. At yun ay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Diyos. So kung talagang tayo alagad ng ating Panginoon, ay lumiwanag lang tayo. Yayamang naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Nakita natin ang kanyang pagliligtas, ang kanyang mayamang pag-ibig, ay ito yung ating ma-reflect. Tayo nagiging kagaya ng Panginoon at talagang kitang-kita na tayo lumiliwanag. At sa pamamagitan ng ating buhay, ay nakakaganap tayo ng gawain ng ating Panginoon. Na sa pamamagitan ng ating mga buhay na marami mga taon tumitingin, napapansin nila ang kaibahan ng ating buhay. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may mga ilang bumati sa akin na parang hindi ko kakilala, hindi ko sila kilala, hindi nila ako kilala, pero meron lumalapit sa akin ba na sinasabing, ang pakiwari ko isa kang pastor. Sabi ko, tama ka. Ba't nyo po nasabi? Kilala niyo po ba ako?
Hindi, ngayon lang ikakita na kita. Pero itsura mo naman ika talaga para kang pastor. At saka nakita ko ika ay mabait ka sa mga tao. Sabi ko, ay yan lang po talaga para sa kapurihan ng Panginoon. Tinutularan natin ating Panginoong Sus na matulungin, masayahin, at nagmamalasakit sa kapwa. At ang pagmamalasakit naman kasi hindi naman kinakailangan sa kakilala mo lang. May pagkakataon nga talaga nung hindi ko makakilala, tinulungan ko, may nakapansin. Kaya sabi ko, salamat at sa ganung paraan ay nagliwanag tayo. So, may liwanag tayong dinadala sapagkat tayo ay tinitingnan ng nasa palibot natin. Ang sino mang pinagkalooban ng liwanag ay mayroong responsibilidad, kapanagutan na sumilang, arise, shine, magliwanag ka. Kaya sa lahat ng mga tinawag at mayroong liwanag at itinatago, ito ay isang malaking pagkukulang sapagkat hindi natin natutupad ang ating dapat gampanan na magbigay liwanag sa madilim na sanlibutan. Okay, Pastor. So, pagpatuloy natin sa ating pag-aaral na may kinalaman sa Great Commission ng ating Panginoon, ay sino at ano bang gawain ng isang saksi ng ating Panginoong Jesucristo? Sa salitang saksi, maiintindihan naman natin ang ibig sabihin. Hindi ka naman pwedeng sumaksi nang hindi mo napakinig ni hindi mo nakita. So, kung sasaksi ka nang wala kang narinig, wala kang nakita, wala ka ring naranasan, ayan ang tawag natin ay bulaang saksi. Oo, bulaang saksi. Bulaang saksi. O kaya naman ay tinatawag na bayarang saksi. Pero sa pag-uusap natin yung tinatalakay ang may kinalaman sa Great Commission, ay talagang papasok yung nasaan ang mga saksi ng ating Panginoong Sus. At ang tunay na saksi ay binanggit mo nga, yung nagkaroon ng nakita, narinig, nagkaroon ng karanasan sa ating Panginoon. Maring hindi natin literal na nakita ang mukha ng ating Panginoon, pero naranasan mo ang Panginoon. Kitang-kita sa buhay mo yung pagbabago. So, maliwanag na tayo mga saksi. At kapag tayo'y nagsalita ngayon, ay malalaman ng tao na tayo nagkaroon ng karanasan sa ating Panginoon. Kasi ang pagsaksi, Pastor, ay pagbibigay ng patotoo. Yung ating testimony. At yung testimony na yon ay nagkakaroon ng convincing power kapag ka yun ay ating ipinahayag sa kanila kung ating nakita, narinig, at naranasan. Sa ating karanasan ay kung ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay naghari sa ating buhay, yun ay walang makakapagpasubali. Sabi nga ay, no one can question if you are giving your testimony. Pagka ikaw ay mayroong facts, maaari ka pang magkamali. Pero kapag kakaranasan mo, walang makakapagsabing, hindi totoo yan. Hindi ka matututulan. Sapagkat saksi ka eh. At ito ang kinakailangan talaga maunaong mabuti ng ating mga mananampalataya. Na kuminsan ay may mga natatakot ka na mag-Bible study kasi baka raw may mga tanong sa Biblia na hindi nila masagot. Pero maaring katotohanan yun dahil pagkukulang na hindi inaalam na mabuti. Pero bilang isang mananampalataya ay talagang tayo lahat ay saksi ng ating Panginoon. Sa kadahilan ng tayo lahat ay may karanasan sa ating Panginoon. Kung paano natin nakita ang kamay ng Panginoon, ano ang ating naging karanasan? Ikaw ba ay may kahilingan sa Panginoon na nalangin at tinugunan yung panalangin? Meron ka nang pwedeng isaksi na ang Diyos ay tumugon sa aking panalangin, ang Diyos ay nagpagaling, ang Diyos ay hindi nakalimot, ang Diyos ay nag-ingat. O marahil sinabi natin, Panginoon, pagalingin mo ako, ay di gumaling nga. Ay di, mayroon tayong palaging patotoo na pwedeng magawa. At bilang isang saksi, ay huwag natin sarilinin yung sa ating sarili. Halimbawa po, tayo naman lahat ay nananalangin. At tayo naman lahat ay may mga kanya-kanyang kahilingan. Pero pagka tumugon ng Panginoon, anong ating ginagawa?
ay naalala ko sa banal na kasulatan na isa sang hinahangaan kong propeta ay si Daniel. Meron siyang napakalaking kahilingan sa Panginoon na nangangulugan ng maaari niyang maging kamatayan kung hindi niya maunawaan ang panaginip ng hari. Nang siya manalangin, ay tinugon ng Panginoon ng kanyang panalangin. At nang tugon din ng Panginoon ng kanyang panalangin, ang una kagad niyang ginawa, purihin ang Diyos at kanyang pinarangalan ng Diyos. Sa maling sabi ay, ganito ang buhay ng mananampalataya. Palagi tayong may pagkakataong magpuri sa Kanya at ipakita natin, ihayag natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ganoon ang mga saksi ng ating Panginoon. Sa makatuwid, laging mayroong ibinibigay ang Panginoon na opportunity o pagkakataon sa bawat isa sa atin na sumaksi. Hindi na ikaw tatawag ng mga tao at sasabihin mo ang iyong patotoo. Saan ka man naroon ay ikaw ay saksi ng Panginoon. Ang sabi ng iba ay ang trabaho ko, pastor, ay nag-ano lang ako, nag-tricycle lamang ako. Paano naman ako makakasaksi? Ay, sa pagta-tricycle mo, pwede kang sumaksi. Pwede kang magkwento. Sa pagtitinda mo, pwede kang sumaksi. Kaya kahit na anong antas, yung iyong workplace, ay maaari mong gamiting lugar para ikaw ay sumaksi. Mayroon kang impluensya kanino man, mataas man sa iyo o mababa man sa iyo, ay may makikita sa iyong liwanag. Atin lamang gawing intentional yung pagsaksi. Yun, gusto ko sinabi mo, pastor, na gawin nating intentional at ito'y para sa lahat ng mga mananampalataya. Gawin nating intentional na araw-araw ako'y sasaksi para sa Panginoon. Kung sino makita ko sa araw na ito, sa maiksing kaparaanan, ako'y sasabihin ko na napakabuti ng Panginoon. At tayong lahat ay may karanasan sa Panginoon. So, gawin nating intentional. Pastor, sa ating pagsaksi ay meron din binabangit na bilang mga saksi, ay kailangan din natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, paano nauugnay ngayon ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu dito sa tinatawag na pagsaksi? Ang kaugnayang nakikita ko diyan, pastor, ay nabanggit ko kanina na kapag tayo ay sumaksi, ay nagkakaroon noon tinatawag na convincing power. Nagkakaroon ng kapangyarihang makahikayat, makaakit. Ay alin ang mga patutuong nakakaakit, nakakahikayat? Ito yung mga patutuong pinaninirahan ng Banal na Espiritu. Hindi magiging makapangyarihan ang ating pagsaksi kung walang gabay ang naninirahang Banal na Espiritu. Siguro pumasa tayo ng talata, pastor, sa ating pagkuha ng diwang iyan. Pastor, ating basahin pastor, ang isa. dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 4, ay makita natin dito yung sa talatang 33, ganitong wika. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. Gusto kong pansinin, pastor, dito yung kahit yung mga apostol mismo, nung sila'y magpatotoo, ay nandito yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na suma kanila. Sila'y sumaksi na may kapangyarihan. Isa pang talata na nandito, aking naalaala ang talatang ito, ang sabi dito din sa Mga Gawa, sa unang-unang kabanata, ang talata ay 8. Ito ang sabi, datapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudiya, sa Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Yun ang kaugnayan ng Banal na Espiritu. Pagka dumating na sa atin ang Banal na Espiritu, magiging makapangyarihan tayong saksi. Yun ang ugnayan ng makapangyarihang pagsaksi at ng Banal na Espiritu. Kaya nga hindi katakataka na binanggit nga rito sa binansa ko kanina, yung mga alagad ay hindi basta sumaksi, pero sila sumaksing may kapangyarihan. Sapagkat sila ay nilukuban ng Banal na Espiritu. So napakahalaga na sa ating pagsaksi ay sumasa atin ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin nito, pastor,
gawin nating intentional ang ating pagsaksi. Kapag ginawa natin intentional, nananalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ako ng iyong banal na espiritu at hayaan mo na ako'y magkaroon ng karapatan na sumaksi para sa iyo. Hayaan mong ako'y makapagpatotoo kung gaano kakabuti at ano ang naging karanasan ko sa iyo. So, pagka ginawa natin intentional, ipinapanalangin natin, ay pag talaga tayo nagsalita ay may kapangyarihan talaga sapagkat sumasa atin ang banal na espiritu. So, napakahalaga na tuwing tayo magpapatotoo, ay nananalangin talaga tayo na hinihingi natin ng banal na espiritu ay sumaatin. At saka may prinsipyo pa dito, Pastor, doon sa aking binasang talata. Kapag ka tayo ay sasaksi, huwag agad tayong mag-isip na ang sumasaksi ay magiging missionary sa napakalayong lugar. Ang nakalagay dito ay pag dumating sa atin ang banal na espiritu, tayo ay magiging saksi saan lugar? Sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Ito yung kanilang sariling lugar Kanilang na ginagalawan. Ginagalawan. Saan pang mga lugar ka pupunta? Nabanggit din yan sa Samaria. Ito Samaria. yung kabilang probinsya. Kabilang bayan. Kung gusto mo sa Judea. Ay pero, kung minsan nag-iisip agad tayo ng napakalayong lugar, pero nalilimutan natin yung ating sariling lugar. Saksi din tayo doon sa malapit. Ibig sabihin, sa ating mga anak. May mga tao kasi, Pastor, na ayaw sumaksi sa sariling lugar. Kasi baka raw walang maniwala. Walang mabuting propeta sa ibig sa sabihin sariling lugar. Baka sabihin ay hindi maniwala to kasi alam yung kanyang kalokohan din. So, mas maingat sa ibang lugar, wala nakakakilala. Pero ang tunay na saksi talaga ay tama niya. Kahit saan. At saka magpasimula ka sa sariling lugar. Magsimula ka muna sa malapit. At palayo ng palayo. Pero ang mahalaga rito ay tayo ay kailangang sumaksi para kay Kristo. At sa paggawa natin ito ay nakaganap tayo ng mahalagang gawain ng Great Commission. Yan ang Great Commission. Pastor, maganda ito ating tinatalakay, pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, tayo muna magbabalik pagkatapos ng isang paalala. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Welcome back po dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Pastor, sa ating iniwanang talakayan kanina ay ating pinag-uusapan ang may kinalaman sa dakilang komisyon ng ating Panginoon Hesus. At ngayon po itutunghayan naman natin sa anong kaparaanan
nilino na ating Panginoon Hesus ang misyon na mga mananampalataya? Nilinaw niya ito sa pamagitan ng pagsasabing kung papaano ako sinugo ng Ama, ay sinusugo ko naman kayo. Yung salitang pagsusugo, Pastor, ay nangangahulugan na ang nagsugo ay mayroong otoridad doon sa sinugo. Meron siyang authority, may kapamahalaan. At ang sino mang nagsugo ay nagbibigay ng kapangyarihan. Pag ikaw ay nag-delegate ng anumang gawain, binibigyan mo siya ng prerogative na gawin yung ibig mong gawin. Siya ay yung kasangkapan. Kaya pag nagsugo tayo, binibigyan natin siya ng kapamahalaan, ng kapangyarihan, at mayroong layunin kung bakit sinugo. Mayroong purpose. At pag sinugo, mayroon siyang tatapusin, mayroon siyang misyon. Kaya siguro ang talatang ugnay dito ay ating basahin. Yung unang talatang gusto nating ibahagi ay nasa Juan 20 sa talatang 21. Okay, ganito wika. Sa Juan 20, talatang 21. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ang Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Yan. So malinaw po ito, talagang ang mga alagad na tinawagan ay talagang sinusugo. Sugo. Sila ay mayroong misyon na gagampanan. At nung suguin, ay kung ano naman yung ginawa, ayun naman ang gagawin. Basahin natin yung talata na nasa Juan sa 14:12. Dito naman sa 14:12. Ganito wika. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawaing aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ayun. Kaya, Pastor, dito binabanggit, yung sinugo ay, pansinin natin mabuti, Pastor, yung sinugo ay, ang sabi ng nagsugo ay, higit pa sa ginawa ko, ay gagawin ninyo. Maari, kung ang nagsugo ay ang ating Panginoon Hesus at tayo ang mga kanyang mga sinugo, paanong mangyayari na higit pa ang magagawa natin kaysa sa ating Panginoon Hesus? Maari tayo magbigay ng kanya-kanyang interpretation, pero ang pagkakabanggit dito ay kung ano ang ginawa noong nagsugo ay yun din ang gagawin ng sinugo. Pero, ang sabi mo naman ay mas hihigit pa yung magagampanan. Magiging mas dakila pa ang magagampanan noong mga sinugo. At kung siya nagsugo, tayo ang sinugo, ano ang higit natin magagawa kaysa kanya? Na ang pinag-uusapan dito, Pastor, ay yung pangangaral na gagawin Pangangaral. ng ating Panginoon Hesus. Ang nakikita ko, Pastor, nung ang Panginoon ay nangaral, at noon namang panahong yun ay wala pang Kuryente. mga kagaya ng ating ginagamit ngayon. Yung mga sasakyan ay hindi pa available na kagaya ng sasakyan ginagawa natin. Sa technology, wala pa nung panahong yon. Marami tayong paraan ngayon. Maiisa-isa natin ang mga paraan kung paano tayo magiging saksi at tayo'y sinugo niya. Maraming paraan ngayon na ginagawa tayo sa pangangaral. So, ibig sabihin talagang mas malaki ang magagawa natin ngayon. Gawa ng nabanggit mo kanina, yung technology. Yung technology. At saka yung television. Yung television. Kagaya ngayon, meron tayong Hope Channel, ay yung ating ginagawang pangangaral ay hindi lamang nakakonfine sa isang lugar. Ang Hope Channel natin ay talagang pangbuong sanlibutan, hindi lang dito sa Luzon. Tayo napapanood sa iba't ibang panig ng daigdig. So, mga dakilang bagay ito na nagagawa natin. At nariyan din yung tinatawag nga ng mga YouTube na yan, yung sa internet, ay talagang mas mabilis na ikakalat. Yung ating ginawang ito ay na mabilis na ikakalat sa iba't ibang mga lugar na ipapasa. At sa kadahilanan yon na talagang mas marami mga mapapaabutan ng pabalita ng ating Panginoon. Ang Panginoong Hesus, nung siya ay nangangaral, siya ay maglalakad hanggang sa sunod na probinsya. Kung makasakay man, ay maaring sa asno o sa kamelyo. Ay pero ngayong panahong ito ay meron ng tricycle, meron ng jeep, meron ng truck, meron ng barko, ay meron pa tayong eroplano at ang technology
meron tayong television na iyong nabanggit. Aha. Mag-internet ka. Ang dami ng magagampanan ng technology sa panahong ito kung gagamitin lang ang lahat ng ang media sa pangangaral. Naroon yung mga pamamaraan. Pero hindi pwedeng ipalit yung banal na espiritu, no? Na ang banal na espiritu ay sa kanyang mga saksi. Oo. At samantalang sila sumasaksi naman na makapangyarihan sumasaksi, ito naman ay ang ginagawa ng technology ay ipaabot naman ng mabilis. Oo. So, hindi pang substitute ang technology. Hindi kapalit ang technology doon sa banal na espiritu. sa kapangyarihang ipinagkakaloob ng banal na espiritu. Nandoon pa rin ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Pastor, tinatalakay natin ang dakilang komisyon. Pero mas maganda siguro ay ating unawain munang mabuti, ang himayin nating mabuti itong tinatawag na dakilang komisyon para ang ating mga manonood at ang tayong lahat ay magkaroon ng lalong malinaw na pagkaunawa kung paano tayo gagawa sa tinatawag na dakilang komisyon. Dakilang komisyon. Ang dakilang komisyon ay natala doon sa Gospel ni Matthew. At mababasa natin ito doon sa huling kabanata. Ating tunghayan ang 28 ng Mateo. Ating maaring simulan natin doon sa 18 at ipagpatuloy natin. Okay, ganito, wika. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Maliwanag, Pastor, ang pagkakabasa mo ng dakilang komisyon na ipinagkaloob sa mga alagad, sa mga tagasunod ni Jesus, na dapat ay sasaksi. At ang pagsaksi ay sa buong sanlibutan. Mayroong 4 na mga, ang tawag natin ay sa grammar ay verbs. Pwede nating Tagalogin, ngayon hindi masyado ng ang Tagalog, pero ito'y pandiwa. Pag pandiwa, ay may kilos. Dito'y mayroong 4 na mga salitang may kilos. Yung go. Humayo. Gawing mga alagad. Pagkatapos ay magbautismo. Pagkatapos ay magturo. Yan ang 4 na mga pandiwa na binabanggit. May kilos. Na may pagkilos. May pagkilos. Pero sa pag-aaral natin, ay iisa dito yung nasa imperative mood. Nung ako'y high school, pinag-aaralan namin itong mga uri ng pangungusap. Ay mayroong mga declarative, mayroong interrogative, mayroong exclamatory, pero ito ay imperative. Sa Tagalog, ito ay talagang pautos. Pautos. Pero ito, bagaman may kilos at parang lahat ay pautos, humayo. Gawing mga alagad, magbautismo, magturo, ay ang tunay na nasa imperative mood lamang ay iisa. Yun ay ang gawing alagad ang mga bansa. Ibig sabihin ay itong iba pang 3 natira, ito yung mga sumusuporta lamang dito sa imperative mood na binanggit mo na gawing alagad. May kilos din may kilos din dahil paghayo, kilos yan. Pero yung kilos na yan ay sumusuporta doon sa imperative. Itong 3, participle, ang tawag sa English. Mahirap itagalog sapagkat pandiwari, hindi maaring hindi naintindihan na ng mga kabataan ngayon. Pero ito ay participle sa grammar. Ito ay may kilos din, pero ang kilos na ito ay sumusuporta doon sa main task, doon sa gawain. Halimbawa, yung go, yun ay movement, pero in support doon sa imperative na make disciples. Ibig sabihin ay, para maabot din yung ating pangunahing pandiwa na gumawa ng alagad, ay paano gagawa ng alagad? Ay di humayo. Paano pa gagawa ng alagad? Ay di magturo. Ano pang gagawin para makagawa ng alagad? Magbautismo. Ang mga ito iba't ibang mga pamamaraan para maabot yung main
gawing alagad. So, dito ngayon sa Great Commission ay makita natin, ang pangunahing kaisipan dito ng ating Panginoon, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, kapag ka isang tao ay tumanggap na kay Kristo, na-akin natin, nag-Bible study tayo, na-akin na siya ngayong mabautismuhan, hindi pa tapos ang ating misyon Hindi sa pa. ating Panginoon. Hindi pa. Kasi naabot pa lamang natin na siya ay nabautismuhan. Okay, naabot pa lamang natin na tayo nagturo. O naabot pa lamang natin na tayo yung humayo. At tayo ay nangaral na. Pero hindi pa natin nagagawa yung pangunahin na gawing alagad. So hanggat hindi nagiging alagad yung ating mga pinagsisikapan na yon, yung mga ating dinadal sa Panginoon na yon, ay hindi pa natin nagagampanan ang Great Commission. Kaya ang ating misyon, itong Great Commission na ito, ay itatanong natin ang ating layunin. Bakit ako hahayo? Gagawing alagad. Bakit ako magbibinyag? Para ako'y makagawa ng alagad. Bakit ako'y magtuturo? Para makagawa ng alagad. Yung lahat ng tatlong yon ay gagawin mo para may maging alagad na kagaya mo na alagadin. Para marami ang magiging alagad na hahayo at matapos ang gawain. Ibig sabihin, itong halimbawa, mayroon akong bina-Bible study, siya ay aking naturuan, siya ay aking napabinyagan, pero hanggat hindi siya humahayo rin at gumawa rin, at hindi ko pa nagagampanan ng Great Commission. Kinakailangan mangyari na yung aking pinarunan, siya ay nag-Bible study kami, siya ay nabautismuhan, siya ay naturuan, at nang siya gumagawa na rin, alagad na rin, ay di nagawa ko na ngayon yung bahagi ko, na ako'y naging isang disciple maker na. Okay. So napakaganda, mga minamahal mga kaibigan. Siguro ito'y pagsisiyasat sa ating mga sarili. Tayong lahat ay mga alagad ng ating Panginoon. Yayamang pinili natin si Jesus na maging Panginoon nating buhay, kiniklaim natin tayo mga mananampalataya, mga tagasunod ng ating Panginoon. Pero bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus, ay merong atas. Merong Great Commission binigay sa atin. Tayong lahat ay may gagampanan. Tayong lahat ay gagawa ng alagad. Meron na po ba tayong nagawang alagad? Yung po bang ating mga anak, kung meron po tayong mga anak, nagawa na nating alagad ng ating Panginoon? Oo nga. Kung tayo naman ay mga binata at dalaga, meron ba kayong mga kaibigang nadala sa Panginoon at ngayon sila ay gumagawa na rin ng pagsaksi para sa Panginoon? Sila naging alagad na at tayo naging kasangkapan ng Panginoon. So, ano na ang ating kalagayan? Naabot na po ba natin yung mapakahalagang gawain iniata sa atin ng ating Panginoon? Ito ang malaking hamon sa atin lahat. At sana po ay, kung tayo man ay nakapagdala na o nakagawa na ng alagad, huwag po tayong tumigil. Tuloy-tuloy pa rin po tayo hanggang sa dumami ng dumami ang mga magiging alagad ng ating Panginoon. At kung magkagayon, ay darating na ang wakas. Pastor, sa pagpapatuloy natin pag-aaral, paano ipapangaral ang Ebanghelyo? Ang nakalagay sa Biblia, nabanggit na rin doon sa Great Commission, paano ipangangaral? Paano ba may pangaral kung hindi ka hahayo? Ay di siyempre, hahayo ka. Si Marcos may sulat din tungkol sa paghayo at sa pangangaral doon sa kanyang tala sa 16. Sa Marcos, tunghayan natin itong pangangaral sa 16:15. Marcos 16:15. Ganito ang wika. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ibig sabihin, hindi makakapangaral nang hindi tayo yayaon. Aalis talaga tayo. At ipangangaral ang Ebanghelyo. At ipangangaral, hindi yung hali kayo at pangangaralan ko kayo. Baliktad yun eh. Siguro, Pastor, ituloy ko sa susunod na talata pa, talata 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, dito makita natin, sa ating paghayo ay merong mga sasampalataya at merong mga mabautismuhan. At itong mga mababautismong ito, sila ngayon yung magiging alagad ng ating Panginoon. At kung sila yung magiging alagad, hahayo rin sila at gagawin yung ginawa natin. At yun ay magpapatuloy. Sa sabi ay, ito yung pamamaraan ng Panginoon kung paanong ipangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga alagad. Yan din ang paraan para tapusin. Matatapos. Kasi kung hindi ka hayo, hindi naman matatapos kasi gagamitin tayo ng Panginoon. At
ang involved ay hindi yung mga ordained ministers lamang. Aha. Tayo naman ay lahat ay mga saksi na tinawagan. Tayo naman ay lahat ay mga alagad. At ang pag-uordina ay hindi yung ordination lamang na tinutukoy para sa mga workers o mga ordained ministers. Ito'y tumutukoy sa lahat ng believers, sa lahat ng tagasunod. Mhm. Kaya magkakaroon ito ng katapusan. Magkakaroon ito ng katapusan. Dahil ipangangaral, meron namang makikinig, Mhm. sasampalataya, mababautismuhan. At natural na kapag ikaw ay nangaral, hindi lahat ay tatanggap. Mhm. Eh, Pero meron tatanggap. Meron namang tatanggap. At yung tatanggap na yon, Mm. kung magpapatuloy sila sa kanilang gawain din, Mhm. ay matatapos ang gawain ng Panginoon. Matatapos ang gawain. So sa sabi dito, sa paraan ng pangangaral ng Ebanghelyo, nandoon yung preaching. Preaching. At pagkatapos, doon naman sa mga napangaralan na yon, sila yung gagawing mga alagad. So, disciple making. Ito yung mga pamamaraan para maipalaganat ang Ebanghelyo at dumami na dumami ang mga alagad. At ang wika mga kangina, ito ang katiyakan na talagang matatapos ang gawain ng Panginoon. Oo, so Kasi hindi naman natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kapag tayong lahat ay napuspos na ng banal na Espiritu, sa panahon ng Pentecostes, nakita natin ang himala. Magkakaroon din ng malaking himala na kung papanoon ay libo-libo ang nahikayat, nadadala sa paanan ng Panginoon. Maghihimala din sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngayon yung nagaganap na sa iba't ibang mga bansa. Kakaunti ng bansa, ang kaunting-kaunti na lang ang hindi naaabot ng pabalita ng kaligtasan. At hindi ito daan-daan, kundi libo-libong mga tao ang mga nananabik na makinig ng pabalita. Gampanan lamang natin tayong mga naunang tinawag ay humayo saan man tayo makarating, ay sabihin natin ang tungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos na pagligtas. Yan ang pag-witness, yan ang komisyon. At tayo gagawa ng alagad. Gagawa At yung ng ginawa alagad. nating alagad, sila gagawa rin ng Hahayo alagad. din sila. Oh. Pastor, merong isang kwento. Ito'y nabasa ko lang naman, ano? Ito'y walang kwentong, meron lang gustong daling lesson. Lesson. Na ang sabi nga'y katang-isip, pero merong lesson mapupulot. Nangangating Panginoong Jesus daw ay umakit sa langit, ay tinanong siya na Angel Gabriel. At ang wika ay, kamusta ang iyong misyon sa lupa? Ay sinabi niyang matagumpay, sapagkat narito ang binanggit niya ang ilan sa mga alagad niyang iniwanan na tinagubilin na niyang binigyan na niyang tagubilin na humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ito nga ang Great Commission. Ay tinanong siya ng muli ng anghel at ang wika ay paano kung hindi nila maipagpatuloy yon? Anong iyong option 2 o plan 2 o plan B? Plan B. Oo. Ang sabi raw ng ating Panginoon sa kwento ay, wala akong plan B. Wala akong option 2. Ako yung umaasa ng aking iniwanang mga alagad sa lupa ay gagawa ng kanilang bahagi at kung magkagayoy, matatapos ang gawain at ako'y muli babalik sa sanlibutan. So dito nakita ko yung kahalagahan sa Panginoon na wala siyang plan B. Wala siyang ibang paraan para maipaabot ang pabalita ng kaligtasan kundi sa pamamagitan ng kanyang mga tinawagang mga alagad. Ay kung hindi tayo gagawa, ay mabibigo talaga ang Diyos. Pero ang Panginoon ay punong-puno ng pag-asa na tayo na kanyang mga tapat na mga alagad, gagawa tayo ng ating bahagi. Hindi tayo yung basta makasimba lamang ay okay na. Hindi pa okay sapagkat hindi ko pa nagagampanan ang pagiging alagad na gumagawa ng alagad. Gumagawa ng alagad. Subalit ko ang bawat mananampalataya, gagampanan nila ang kanilang sarili na sila'y alagad, na gagawa ng ibang alagad. Kung magkagayon, tiyak at sigurado ang Panginoon, dadating sa pagtatapos ang kanyang banal na gawain at siya muling babalik na upang kuhanin ang lahat ng kanyang-kanya. Amen. So merong katiyakan ng pagtatagumpay, ng pagtatapos ng gawain ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay mananatiling may mga tapat na mga alagad. Kagaya natin at kagaya ng marami natin mga manonood na sila'y hindi nakaupo lamang na naghihintay, kundi sila'y humahayo, nangangaral,
gumagawa ng mga alagad. May At yun ay patotoo. magpapatuloy sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at matatapos ang banal na gawain. So, Pastor, nakita po natin ang ating pag-aaral sa linggong ito na may kinalaman sa dakilang komisyon ng ating Panginoon. At ito'y binigyan ng katiyakan darating sa kanyang pagtatagumpay. Pero ang katanungan, kung matapos na ang gawain ng Panginoon, anong bahagi ang ating nagampanan? Yun. Nagawa ko ba ang aking bahagi? Bahagi ba ako sa pagtatatag ng kaharian ng Panginoon? O ako ay nakapagpaantala pa sa gawain ng Panginoon? Nakahadlang pa. Kuminsan kasi nabanggit ko ito sapagkat kuminsan ay may mga gawain tayong pinag-uusapan sa church. Pero talagang may bumabango mga pagtutol na ay wala tayong resources. Ay wala tayong pera ngayon. Ay wala sinaganito, wag na natin. Next year na lang yan. Oo. Ay kuminsan tayo pa yung sa halip na tayo yung mag-encourage at magpalakasan tayo sa isa na wag natin kakalimutan tayo sinugo ng Panginoon, may kapangyarihan tayong magagawa. Hindi problema ang pananalapi kung pananalapi lang pag-uusapan sapagkat kapag ang Diyos ay nag-utos, kalakip niya ng kapangyarihan. Pero kailangan tayo manampalataya. Ay meron, pastor, na mga kasama tayo na talagang ang papel na ginagampanan ay taga-kontra. Taga-kontra. Taga-kontra yan. Oo. Ay ngayon, pagka wala na yung makontra, pati yung kanyang sarili, kinukontra niya. Pinakontra na. Dahil yun ang nature niya. So, huwag tayong manghihina naman ang loob kung sakasakaling merong nakontra. Meron din ako nadinig, Pastor, na ang wika niya ay, sa church hanggang ito, ako ang nagbabantay sa inyo. Abay. Delikado rin, ano? Ang tawag doon, pastor, ay spiritual policeman. Na ang binabantay mali. Yan. At pag nakakita ng mali, ay kanyang iba-broadcast. At ang wika pa niya ay, ito'y nabasa ko rin, na ang sabi ay, report. And I will report. Lalo tigit ngayon na usong-uso na ngayon ng Facebook at nasa madali sa internet, ay magsabi lang kayo sa akin ng mga maling ginagawa. Ako ang magsasabi niyan sa buong mundo. Sa World Wide Web. Pero hindi ito ang panukala ng Panginoon. Ang ating panukala, ang panukala ng Panginoon, tayong lahat, kung tayo man ay merong i-broadcast, i-broadcast natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Ipahayag natin kung gaano ang Diyos ay gumawa para sa ating kaligtasan at naghahangad na tayong lahat, wala ni isa man ang mapahamak, kundi tayong lahat ay maligtas. Mga minamahal namin mga kaibigan, tayo po'y dadako ng muli sa pagtatapos natin pag-aaral. Sana po sa pamamagitan ng aming ginawang talakayan dito, ay kayo po ay nakakasubaybay na mabuti at pinagpapala kayo sa inyong mga pagtunghay dito sa ating programa. Muli po ay dadako tayo sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Banal naming Diyos na nasa langit, muli kaming nagpupuri sa inyo sa kadahilanan ng inyong katapatan, ng inyong mga matiyagang pangangalaga, pagsubaybay sa amin. Sa kabila na kami mga nakalilimot, kami inyong pinapalalahanan, tinuturuan, pinapakain ng tinapay ng buhay upang kumagkagay kami magsilakas, magsilago, at kami, Panginoon, makahayo at makapangyarihan makagawa, makibahagi sa inyong nagtatapos na gawain. Panginoon, minsan pa po naming hinihiling, ipatong sa amin ang inyong mapagpalang kamay. Panahanan kami ng inyong banal na Espiritu. Bigyan kami, Panginoon, ng tapang, ng lakas ng loob, at ng maraming mga karapatan. Kami po, Ama, ay magsasalita. Kami hahayo, kami gagawa, kami magpapatotoo kung gaanong kayo ay napakabuti at kung paanong kayo tumutugon sa aming mga dalangin. At kung paanong kayo may magandang panukala, wala ni isa man sa amin ang mapahamak, kundi kami, kasama ng lahat namin mga mahal sa buhay, kasama ng lahat namin mga taga-subaybay, kami pong lahat, O Diyos, kung dumating na kayo, ay masumpungan po kami, Ama, mga nagsipagtapat, nakibahagi sa inyong banal na gawain, at kami nagtagumpay sa inyong kapangyarihan. O banal na Diyos, ibigay sa amin ng maraming mga karapatan. Kami po ay palaging magpupuri sa inyo, magpapasalamat sa inyong mga kabutihan, sa inyong mga pagpapala, sa inyong mga pag-iingat, sa inyong mga kagalakang tuloy-tuloy namin nagiging karanasan. Salamat po, Ama, na muli po iginawad nyo rin ang inyong tanging basbas sa lahat po namin mga taga-subaybay. Ang lahat ng ito'y amin pong inihiling sa banal at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga minamahal po namin mga kaibigan,
maraming salamat po na kami po ay inyong tuloy-tuloy na sinusuportahan, sinasamahan sa programang ito. At sana po ay sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo po tayong maakay sa kagandahan ng larawan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat at hanggang sa darating na linggo, magkita-kita tayong muli dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, but they themselves did not go into the Praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the Lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.